Hello, hello! So, ayan, after ng work namin, kumain lang kami ng dinner, tapos naligo. Tapos, ayan guys, nagpalinis ako ng kuko kay Glenn kasi sobrang sakit na talaga ng ingron ko. So, mahal kasi magpalinis dito guys sa Canada ng kuko. Si Glenn marunong siya maglinis kasi nga, nanonood siya sa Facebook na naglilinis ng kuko, yung nagtatanggal ng ingron, gustong-gusto niya manood doon. Pero syempre may bayad yan ngayon guys. Ginawa ko yung homework niya sa work. So, ayun guys, walang placement fee dito sa Canada. Pag nag-a-apply kayo, tapos hiningian kayo agad ng pera, or sinasabi nila may placement fee, scam yun guys. So, pag mag-apply ka sa Canada, hindi agad-agad pera. Parang requirements talaga agad yung kailangan. So, ang kailangan mo lang talaga sa unang application mo, isa sa mga requirements talagang hinihingi is yung proof of funds. Yung proof of funds guys, ilalagay mo naman yun sa sariling account mo. Hindi yun magagalaw ni consultant, or nung ina-apply mo sa Canada, hindi yun magagalaw kasi sariling account mo yun. Maglalagay ka sa sariling account mo, ay magpapagawa ka certificate ng laman ng pera mo sa bangko. So, yun lang guys, yung ipapasa mo sa immigration. So, depende yun guys kung anong visa mo. Dahil ako, temporary foreign worker yung visa ko, ang nirequest sa akin ng consultant ko is 150,000. So, depende kung anong visa mo. Kasi ang alam ko, mas malaki pag student. Hindi ko sure kung 500,000 ba, or 300,000 or 1 million. Hindi ko rin sure sa visitor visa kung magkano. So, ang alam ko, ang pinakamura na proof of fund na hinihingi is ganito sa akin na temporary foreign worker. Kasi yung hinihingi naman yun na immigration, parang gusto niya lang mapatunayan na parang meron kang panggastos sa sarili mo pagdating sa Canada. Dahil kami, temporary foreign worker, sure naman na may trabaho kami pagdating dito sa Canada. So, pag student ka, di ba, hindi agad-agad, hindi full-time yung work mo dito sa Canada. Kasi nga, student ka, parang 20 hours per week lang yung pwede mong itrabaho dito sa Canada. So, kaya mas malaki yung hinihingi na proof of funds. So, depende yun sa consultant mo, depende rin sa visa mo. So, yun guys, yun lang yung pinagkakaiba. Kaya, yung iba, katulad ko, ang hinanap ko talaga is work. Kasi nga, mas mababa yung magagastos, mababa yung kailangan na pera. So, pag katulad nyo ako na parang hindi naman ganun kalaki yung sahod, hindi naman ganun kalaki yung pera, pag-effort ka na lang maghanap ng work sa Indeed or sa job bank. Kasi step by step naman yung babayaran mo sa pagpaprocess ng papers mo. Bago ipasa yung papers mo, magbabayad ka ng parang 30% dun sa 100% na pinapabayad sa'yo ng consultant. Kaya hindi siya agad-agad. Pag na-approve na, parang dun mo palang babayaran ng buo dapat lahat yung process ng papers mo. So, yun lang guys. Thank you guys for watching. Babush!